Tingnan nyo, oh. Ganyan ang asola pag makapal na, nagpapatong-patong. Naalala ko dati nung ako, dami ng itlog, men. Mukhang kailangan na natin mag kailangan ko na po atang mag ng incubator. Ayun, ito sayang, hindi na nilimliman, no. Papatubig sana ako. Ayan, isang magandang buhay. Ayaw start na naman. Mabigat. Kaya mga problema. Topak yan eh. Minsan ma-start mo ng maayos. Ayan, wala na naman tayo. Ano ba tayo ngayon? Buti na lang wala pong ulan, ano? Makulimlim lang, oh. Mabilis naman yung bagyo. Yung bagyo po ay halos ano na, kaalis na ata ng Pilipinas eh. Kailangan pa magtanim ng kangkong pala next week. Unahin natin ng kangkong. Ganda na ng avocado natin, ah. Sarap pa ang ano nito. Ang hirap pong bumili ng avocado sa palengke. Kasi yung iba pinipitas ng maaga. So hindi na po naghihinog, nabubulok. Pero may technique po na pwede nyong sa mga hindi po gaanong galing sa avocado, kumilatis, pwede nyo pong makita yon sa balat. O kaya naman kalugin ninyo. Once na kumalog, yan, okay na yan. Kung hindi po kumakalog, medyo magduda kayo. Kasi talagang ang hirap rin. Ako napipeke din eh. May nabili ako dun sa papuntang Subic nung nakaraan. Nagtitinda ng yung Aita. Eh, syempre naawa naman ako. Kaya lang, nabulok lang. Teka, tingnan nga natin. Ito, ilan na ba ang saha natin? Nasaan ba tayo? Ayan, ikot lang muna tayo. Kumustahin natin tong ating mga alaga dito. Si Bebe parang kumbinsido na sabi niya bawasan mo kaya yung mahogany pa unti-unti. Bakit? Pwede naman tayo kung magbawas talaga. Magtira lang tayo ng ilan. Di naman natin uubusin. Dito sa paligid. Dahil pang pwedeng itanim dito. Linisin natin to. Nasaan ba yung ating may nakita na akong saha. Ayun. Ayan o. Lumitaw na rin. May saha na. Dito tayo. Gusto ko maging produktibo tong maliit na espasyo place na to para, di ba? Sayang naman eh. Makaharbisan mo ng saging, di ba? Why not? Yan o. May bunga na pala yung mga sili natin. Ayan, pwede nang kuhanan din yan. Oh. Ilang next week, pwede nang mag-harvest. Mga sili natin pinatanim kay Kongkong. Okay. So, dalawa na ang may saha, including this one. Malapit na rin tayong magkapuso dito. Tataba pala. Tataba. Iba po talaga yung may, diba? Yun, meron pang isa dito. Ito yung sinasabi ko na nakita ko nung, what's that? Bubuli. Ito. Oh, may pakwan pa dito. Ligaw. Yun. Diba? Tapos may asola na tayo. Ang kapal na. Asola. Aga mo nagbabike. Kapal na po ng azola natin. Pwede na nating kahapon binisita ko to. Ang ganda. Tuwa ako. Talagang makapal. Kaya lang ba talaga kung naka-concrete, ano? Kaya lang gastos na naman. Nag-iisipan ko to. Pwede nating ibalik yung manok. Pero yung may anong yon, kailangan natin ikulong yon. Hindi makakapunta doon yung manok. Tapos gagawin natin, tatanggalin natin yung mga nakabalandra na yan. Aayusin natin to. Itong mga nakagapang na mga damo na yan, papapasukin natin yung araw. Magtitrim ng konti sa mga mahogany, and yung dalawang ipil putulin. Tapos
pwede tayo, ang mangyayari, yung housing po nila nakaharap, yan nasabi ko na din kahapon, nakaharap sa east. Ito po yung east. So kailangan makapasok yung araw dito para yung damo tumubo din, at the same time yung bakterya nga, kasi yung accumulation po ng bakterya na alam nyo na, droppings, pagka hindi po naaarawan yun, ay dadami, magkakasakit po yung mga manok. So pinakamaganda sana kung ano, in the future, kung talagang mabibitin tayo, pwede naman dito. Kaya lang facing east. Ayoko na doon, hindi po pwede talaga doon. Talagang nagkakasakit po yung mga manok doon, tsaka bumabaho. Isa pa yan, pagdaan dito nung sasakyan, mangangamoy. Pero kung nakaharap sa east, sa pool ng araw, ay wala pong amoy yan, kasi yan ay napapatay po kaagad ng araw yung bad odor, and ayun, hindi maglalangaw talaga, hindi makakapag-produce ng langaw kasi natutuyo po yung mga dropping. Tsaka kung lilinisin mo naman, pwede, para maging produktibo to. Kung sakali, pwede natin lagyan dito ng concrete, pwede naman yun pwede naman, andyan yung manok, and then concrete. Ang ganda tingnan nyo ganyan ang asola pag makapal na, nagpapatong-patong. Naalala ko dati nung ako po ay yung kay mama na fish pan na maliit doon, may asola po yon. Kasi yung ginawa ko pong marketing strategy doon sa Madre de Agua, which talagang ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon Diyos, dahil talagang talagang napakinabangan ko siya. Talagang kumita ako, nakasurvive po ako 3 years. 3 years nung nag-stop ako ng pagtatrabaho sa barko, napakinabangan ko po ng gusto yun, kasi nag full time ako Madre de Agua and lechon. So ginamit ko yung aking kaunting nalalaman sa marketing and diskarte. So ang ginawa ko, may azola ako, may mulberry, may napier, may Madre de Agua. So apat na na produkto, ika nga. Tapos hindi pa natatapos doon, bumibili ako sa Divisoria ng maramihan na seedling bag. Tapos may free na seedling bag yon, kasi yung Madre de Agua kailangan mong seedling bag para hindi na po mahirapan yung bibili, na andun na lahat, tapos may instruction siya. So awa ng Diyos, talagang nag-click naman. Yun po yung aking discarding ginawa. Tapos COD, di ba? Nationwide. Actually, may mga nagme-message pa sa akin, mga Indiano, Pakistan. Nagtatanong ng Madre de Agua. Natatawa ako, sabi ko only in the Philippines lang po. Sabi ko ganun. Ayan kapal na Tingnan nyo. Wow. That is ibig sabihin, pag ganyan po ang kulay, napaka tawag dito. Ano yan? Ibig sabihin yan po ay mataba ang lupa. Ay lupa yung tubig niya. So ito yung sinasabi ko. Itataas lang po natin ito. Lalagyan ng mga tukod, lilinisin. Tapos may Madre de Agua pa tayo. Ayan itong dalawang dalawang ipil-ipil. Tapos ito, ayan papasok na yung araw. Makakapasok na po yung araw. Actually kahit hindi ka na mag-trim pala ng mahogany, ito lang naman ang salot. Pasok na po yung araw. Makakatubo na yung mga damo. Ayan ito lang naman masyadong pong malilim yung ating mga pwede naman natin ipakiusap. Linisin natin yung mga tumubong dyan. Mayroon na. Yan, pick up siguro ng lechon yan, maaga. Dito malilim na. So hanggang dito lang. Pwede tayo magputol hanggang dito lang Ay magputol, ikukulong natin hanggang dito. Ayan. Para wala na mapakinabangan natin. Sabi ko nga maganda din sana dito yung furniture ilipat.
pwede rin naman. Pero okay na yun doon kasi mas malapit sa bahay. So ito na lang ang pag-iisipan natin kung paano natin magiging gagawing mas productive ba itong lugar na to. Andiyan naman yung ating mga bulate. Ganda rin naman. Ano na yan, may pagkain na po yan. Ano na sila, masaya. Masayang masaya. Dito okay naman. Dapat kasi hindi ko na to pinalalagyan, pinapalipat ko ito doon. Nagulat ako, meron ding asola. Hindi ko na sana pinalalagyan kay Kong to Oh, bilis kumain. Grabe, ang bilis po nila. Mabilis ng mabilis kumain ng bulate, tataba oh. Kakain ako ng lechon mamaya niyan. Ako, sarap. 'Di ba? Oh. Ako lang naman. Hindi naman ako nagcha-chop. Humawak tayo ng bulate. Sarap. Yung mga basher diyan, pati yung kuko pinansin, kuko. Nung isang araw kumain ako ng lechon pero kasi ako ng patubig, 'di ba? So yung parang nagrasahan yung yung kuko. Dahil syempre, 'di ba? Pag nandito ka po, madami nang ginagawa. Talagang mahirap mag-maintain ang kuko mo ay laging na parang naka manicure. Hindi ka Hindi ka magiging hindi mo talaga ma-maintain. Pati yung kukong medyo may itim-itim, may napansin pa. Well, I'm just lang naman. Normal lang naman po sa tao yon. Lalo na kung ganito kalawak yung lugar ninyo, marami kang ginagawa, mga dagta-dagta ng saging, kung ano man ang ginagawa mo. Basta minsan may yun nga, yung may langis, di ba? Talagang po yung mag-iitim talaga yung mga kuko. Hindi naman madumi, di ba? Ganun lang naman yan. Hoy! Oh, ayan. Ikaw, choroy-choy ka. Ano ba nangyayari sa? Naglilimlim na ito. Naglilimlim na. Ikaw, anong problema? Bakit? Wala ka namang sipon, ano? Na. Ayunin natin to ng maayos. Itong mga ito mga pinaglagyan natin na mga galon-galon ba. Yan. Tinaas ko ng konti kasi naanuhan ng tubig. Oh. Kain kayo ng marami yan. Magpapataba sa inyo yan. Yang anong yan. Bukas siguro hindi. Mamaya pakain. Kahit hindi ko nadalawin itong mga to. Hirap. Tapos kuha tayong damo. Nagkikrave sa damo itong mga ito Yung mga kapal-kapal na damo dyan. Bubunot tayo. Yung mga pinagbunutan natin. Kaya ng isang kamay. Pero pag umulan medyo malambot. Oh. Ikaw lumalabas ka na rin Sige. Ayan, sige. Ipit ka. Ipit ka tuloy, visit. Anong nangyari? Baba tayo. Yun mabunot ko sana to. Kapal. Kuha ko kaya ito. Laki. Ay! Siyete. Kailangan natin ang pambungkal.
Joke lang, pagka ikaw mobra dito, ewan ko. Hirap pag may hawak ang camera eh. Ewan ko lang, hindi ka pa makuha. Ay! Goodness. Sa kabila. Hindi kaya ng 100 camera. Ubos yung ano, papaya. Oh. Marami na kayong ay, nakakalabas dito oh. Aso ang tumitira dito. Aso, ayan oh. Aso nira mo siguro. Ayan, tinali ko na yan kahapon eh. Ating ano, bayabas. Kinakalikalimutan lang natin. Tingnan nyo naman. Oh, kapal na. 2 years. Taas na yan. Pero maganda matrim natin para hindi gaanong lumaki. Yung mga saging na tinanim natin, tinitingnan ko may ilang namatay. Kasi sobrang init pa rin po talaga. Grabe ang El Nino talaga. Ayun oh, isa, dalawa, tatlo. Tatlo po yung hindi naka-recover. Oh, ito namatay. Dalawa dito. Isa doon. Grabe yung El Nino. Matindi ang El Nino. El Nino phenomenon. Kukunin ko yung ano, ipagkain pa naman eh. Kukunin ko yung timba kasi hihin natin. Lagyan ng pagkain. Ayaw nila ata nung ano namimili kayo, ayaw nyo ng duck pellet sanay na kayo dyan. Yan ang kakainin nyo. Kayong umarte. Hindi nila ginagalaw Kayong umarte. Galimax kasi mabango. Hindi naman nila pagkain yun eh, di ba? Pang manok yun eh. Iba naman ang nutrient requirement po ng bibe. Dami nang may puso, 4 na yata. So ayan 1, 2, 3, 4, 4 na. 3, 4, 5 na. 5, 4. 1, 2, 3, 4, 4. So sunod yan, ano na, yun doon meron pang isa. So sunod-sunod na po yan. Medyo sumukal na dito sa ano no. Kumapal yung ating lemongrass grabe. Hindi na tayo mauubusan ng lemongrass talaga. May mga namatay pa rin Grabe po kasi init. Grabe init. Yung talbusan natin, bala kong ipag-grass cut yan. Tapos syempre umuulan naman. Tutubo naman po yan. Hindi na mauubos yan. Basta wag mo lang anuhin yung ugat. Tutubo uli yan. At maganda uli ang ilalabas niyan. Dahil dinali ng mga uod tsaka kapal masyado. Kumapal. May balikan na lang natin itong mga bibe. Tingnan natin kung gagalawin nila yung duck pellet. Mukhang panghahalo lang natin Marte. Arte sila, arte. Uy, ayan, tuloy natin ang vlog sa ating mga alaga. Dahil tapos na po ang ating lechon house. Marami pong salamat sa pumunta. Alam niyo wala kaming reservation.
kahapon, tinatanong ni Bebe, magdadalawa ba tayong baboy? Wala tayong ano. Sabi ko, yan mo na. Marami naman pumupunta ka ako kahit ano. Ayun, awa ng Diyos, marami nga. Punong-puno na naman. Hi! Yung mga choy. Oh, nakawala ng tubig. Nagre-reload tayo. Ayan po. Wow! Dami ng itlog, men. Mukhang kailangan na natin mag ano Kailangan ko na po atang mag ano ng incubator. Ayun, ito sayang, hindi na nilimliman, no. Yan ang problema. Kaya ang gagawin ko niyan, ayusin ko po ito. Tapos ilang pugad. At ayun, everyday harvest, lagay natin sa ref hanggang 15 days naman daw po yun. So ganun po ang gagawin natin. Maglalagay ako ng tubig. Tapos oh, anong cook? Kung may sipon-sipon kayo hindi naman siguro hindi naman bakit itong takip nito lagi akong naloloko. Bukas okay na kayo. Ik. Yung ano, yung bibi, visit. Kala ko manok. Ayan. Kuha tayo ng water. Ayan. Kaunting ano na lang po at kamali ako dito, medyo maliliit pa talaga. Pero okay lang, kaunting kembot na lang at hindi na yan matatakot. Na-intimidate sila sa malalaki. Konti na lang naman. Importante hindi naman po nagkakasakit. Lakas naman kumain. Ayan. May ik-ik Huwag mong sabihin may sipon-sipon na naman kayo. So far wala naman ako naririnig na may halak. Hirap pa naman hulihin. Alin yun? Ayun? Mahirap pa naman hulihin. Ayan, okay na. Puntahan natin yung bibi. Tingnan natin kung kinain nila. After that, ikot na ako doon sa kabila. Doon na ako matatapos. Wala na tayong kalapating pakakainin. Wala na po tayong kalapati doon. Kaya okay na. Karaos na tayo. Gusto ko nang ipagawa yung loft. Kaya lang ang problema natin ay oras. Kasi si Junjun dahil pang project. Ang dami ko pa pong gustong ipagawa sa kanya na which is priority pa rin naman dahil sa business natin sa furniture. Pero balak natin isingit din po yan pagdating ng araw. Laki ng area natin dito. Dahil manok na pwede dito. Sana itong aking iniisip about sa manukan na to magbunga. Pero yan naman po ay anuhin naman natin yan. Dadapaan natin. Daming grasshopper. Nakakatawa. Oy, tayo ng tubig. Tuwing hapon ginagalaw naman nila. Sanay na kayo dyan, kayong umarte dahil mukhang nasa kabila na naman yung natin bibing puti yung isa nating puti.
ito na andito. Roll call. 3. Isang itim. 2 itim na. Kulang ako ng isang itim. Nasaan kaya yung isang itim? Na whitehead. Whitehead na itim. Isa na andon. Andito yan. Yung crossbreed na andun sa Sabanok. Kulang tayo ng whitehead ah. Ganda pa naman. Kulang. Nasaan kaya? Minsan na andun sa taas nung Kamachile. Wala. Ako tumawid na naman sa kabila. Yung isang araw andito. Okay na yan, baka makakalimutan ko pa. Sabi ni Rambo, ay sorry, naka-on pa pala ang camera. Minsan andito. Tingnan natin bukas. Bumabalik naman yan. Huwag lang madadali. Huwag lang madadali. Wala. Ay. Daming bunga oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na piling. Tapos ito. Yan, magkakapuso na rin yan. Lapit na tayo magkaroon ng saging marami. O yan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Ayan, may mga ano pa din. Insekto. Magandang buhay.